Meron po tayong update mula sa Office of Civil Defense, si Deputy Administrator for Administration, si ASEC Bernardo Rafaelito alias Rafi Alejandro IV. Ang haba, ASEC. Hello ASEC, magandang hapon. Winnie Cordera, Doc Dennis para sa inyo. Kasama Good afternoon, ASEC Rafi. Yes, good afternoon, Yes. Winnie and Doc Dennis. Hello, Dennis. Ay. Opo, Magandang hapon po. kumusta naman ang sitwasyon natin dyan Yes, sir. sa area? Oo, opo. Tuloy-tuloy pa rin ang ating response operation sa hindi lang po sa Region 5, kundi sa Region 8 at Okay. saka Region 4B. Ito po yung mga tinamaan ng Opong. Pero yung ating northern provinces pa rin, yung tinamaan ng Nando, ay tuloy-tuloy pa rin yung ating response operation doon kasi marami pa rin apektadong communities doon, lalo na sa Babuyan Island at saka sa Batanes. But dito naman sa Opong, no, halos meron pa rin 106,000 na nasa evacuation centers. Wow. Meron pa rin tayong 1,600 evacuation centers na ino-operate. At yung iba, 84,000 ay nasa outside evacuation centers. So all in all po, 190 pa po ang na-displace ngayon. Opo. At tuloy-tuloy yung ating pagbigay tulong sa mga regions na nangangailangan po. ASEC, saan ang bulk ng numerong ito? Anong area? Based sa ating datos, no, ang area pa rin ay Region 8 and Region 5. Marami pa rin ang evacuated individuals doon. So tuloy-tuloy pa naman, no, doon sa mga areas na yan. Tuloy-tuloy. So hanggang ngayon, naroroon pa sila kahit wala na si Opong at talagang mas nauna pang nawala itong si Nando. Hindi pa ho sila makabalik sa kanilang mga tahanan? Opo. As of kahapon, halos 5,000 families pa sa Masbate alone, no? Ang nasa evacuation centers pa. Wow. Kasi medyo based dito sa assessment namin, itong Masbate City ang talagang nagrabihan nitong Opong. So kaya po tuloy-tuloy ang ating pagbibigay tulong doon. Kasi tatlo po ang napaka-importanteng dapat matugunan. Una, yung restoration ng power. Opo. Tapos pangalawa, yung communication. And pangatlo, yung pagbibigay ng mga shelter material or mga shelter repair kit, no? Kasi immediate po ito. Kailangan po ng ating mga kababayan doon para po maibsan yung epekto sa kanila. Kumusta naman, Sir ASEC, yung sa Romblon? Sa Romblon, medyo okay naman sila. May problem lang konti sa power, but nire-restore na ito sila. Pero hindi kagaya sa Masbate talaga na ito ang nagrabihan. Hard hit. Kasi itong Masbate, hard hit talaga ang classification ito. In fact, ang estimate, mahina na. Isang buwan bago ma-restore yung 100% na kuryente, no? But nandyan na naman, kumilos na po ang DOE natin para nag-mobilize na sila ng task force kapatid nila, manggagaling sa iba't ibang electric cooperatives, no? Okay. Ng mga lineman, mga magre-repair, para tulungan po itong Masbate. Kasi meron po siyang dalawang isla pa, yung Ticao and Burias, na apektado din. Kumusta naman ang kalagayan nila sa kalusugan nila, ASEC? Dahil sa, biglaan tapos medyo 100,000 families. Medyo, kumusta naman ang health situation natin? Yung ngayon nga, kasi alam mo naman, pag power po ang problema, kasunod dyan, tubig. And of course, pag may problema sa tubig, yung wash, no, yung hygiene ng mga tao, may mga sunod-sunod na yan na problema sa health. So kaya yung ating DOH po, nagbaba na rin ng mga medical supplies and mga medical teams doon na para mag-augment sa provincial and district hospitals to make sure na matugunan kaagad ang mga requirements nito. So ang problema na lang doon sa Masbate ngayon is how to make sure na 24/7 pa rin mag-ooperate yung mga hospital. Okay. So mag-augment ang DOE ng mga gensets para doon, para tuloy-tuloy po ang kuryente doon sa mga hospitals na yan. So provincial hospital at saka yung tatlong district hospitals. Yung manpower natin sa mga doktor, mga healthcare workers, okay naman tayo, ASEC? Okay naman kasi mag-augment po yung regional natin. Galing Legazpi, may mga augmentation team sila na nandoon naman kahapon pa, no? Para matulungan
yung mga health workers natin sa Masbate. Very good. Rafi, meron lang tayong kakamustahin na taga Masbate City mismo. Siya po ay residente ng Barangay Nursery Crossing ng Masbate City, single parent, si Noveline. Hello? Noveline? Noveline, hello? Hindi niya ako maririnig. Malayo masyado. Oo. Ayan na. Hello, Ipapaano Noveline? lang natin, Asek, yun sa speakerphone. Hi, Noveline. Kamusta kayo dyan? Ano ang sitwasyon nyo dyan sa Barangay Nursery Crossing? As of now po, ma'am, ang hirap po, ma'am, kasi walang kuryente, walang tubig, lahat po. Ang hirap po ng communication, iyon po ang pinaka-problema dito kasi sa amin po ng mga business owner po, yun talaga ang pinaka-problema. Wala kaming income, lahat po. Hirap po araw-araw. Ano? 3 days na ngayon, nahirapan kami. Kaso nasa linya rin natin si Asek Rafi ng Office of Civil Defense. Asek Rafi, ang narinig ko sa inyo, ang isa sa mga priorities ay mga ospital, lalo na, no? Paano po yung, ano kayang plano ninyo, lalo na sa kabuhayan ng mga residente, katulad nitong si Noveline sa Barangay Nursery Crossing? Oo. Ito nga, nag-activate na rin yung buong NDRIMC, no? Kasama yung DOLE, yung DSWD, para po mabigay yung mga programa na pwedeng ibigay sa mga affected communities natin. Okay. May mga financial assistance naman, may mga cash transfer, emergency cash transfer na pwedeng i-avail. At inaasikaso na po yan ngayon para nga mabigyan ayuda itong mga apektado ng community. So kung pwede lang po makipag-coordinate doon sa mga LGUs nila kasi binaba na po sa utos na rin ng Pangulo na talagang full force ibigay itong mga assistance na ito na pwede doon sa mga apektadong communities natin. So nandun na po, dinadahan-dahan na natin binibigayan, yung DOLE, yung DSWD, yung DOH, nandun na po para tumulong sa Masbate. All hands on deck, ika nga, ano. So, Noveline, intay-intay lang ng bahagya kasi alam nyo naman, buong Masbate talaga ang naapektuhan ni Opong. So, medyo konting pasensya pa sa paghihintay, no, Noveline, ha? Mangungumusta kami ulit sa iyo, ha? Okay po. Okay, salamat. Alam mo, tawag dito, Asek Rafi, Doc, ang pinaka-importante talaga dito ay understanding because when you're in a situation na talagang gipitan, mahirap kumilos, para bang... Naubos din ang pasensya mo, Tita Winnie, di ba? Parang feeling di ka makapag-intay. Everything against the world tayo. That's right. So, Asek... Kahapon po, nandun ako mismo sa Masbate at nakita naman natin yung epekto talaga. Nakausap natin yung mga local leaders nila, si Governor, yung mga congressman, at yun na, nagbigay na sila ng mga requirements nila at na-mobilize na natin yung buong national agencies no, na dapat tumulong ay napag-abisuhan na at I believe starting today, kahapon pa yung iba but today nagbabaan na po yung tulong na maibahagi doon sa Masbate. So ipapollow up natin ito kasi alam mo naman may proseso but of course we will try our best na mapabilisan ito kasi yun nga no, this is the second or third day after the passage of the typhoon at kailangan na talaga yung tulong doon ng mga komunidad na apektado. Sige, Asek Rafi, mangungumusta po kaming muli. Maraming salamat po sa panahon at sa update, ha, sir? Thank you po. Maraming salamat, Asek Rafi. Maraming salamat po, Winnie and Dennis. Thank you.